Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Salt. Enjoy watching! Take a look at it. Okay. Pretty good gas there. Glass in there. Nagsisimula ang pelikula sa isang kulungan sa North Korea, kung saan makikitang tinotorture si CIA agent Evelyn Salt upang pilitin siyang umamin bilang isang spy. Hindi sila naniniwala sa kanya kapag sinasabi niyang nandoon lamang siya para sa kanyang personal na negosyo. Matapos ang ilang panahon, pumunta ang kanyang kapwa agent na si Ted upang iligtas siya sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga bilanggo. Naguguluhan si Salt dahil sa mga patakaran na nagsasabing, hindi dapat isa pang buhay ang isasakripisyo kung ito ay magdudulot ng kapahamakan sa iba pang mga agent, at sumasang-ayon si Ted na totoo ito, ngunit napilitan ng CIA na gawin ito dahil sa kaibigan ni Salt na si Mike. Nang malaman niya ang nangyari sa kanya, humiling si Mike sa Senado at State Bureau, kaya't pumayag ang CIA upang maiwasan ang masamang publicity. 2 taon ang nakalipas, ikinasal sina Salt at Mike at naninirahan sila kasama ang isang aso at ang mga gagamba ni Mike, dahil siya ay isang arachnologist. Sa ngayon, nagtatrabaho si Salt sa opisina ng CIA, ngunit isang hapon, hiniling ng agent na si Peabody ang tulong niya sa pagsasaliksik sa isang Russian defector na bago lamang dumating dahil siya ay marunong ng Russian language. Ang pangalan ng lalaki ay Orlev, at napansin niya agad ang wedding ring ng kasal ni Salt, na sinasabing ang isang asawa ay maaaring maging hadlang para sa isang agent. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang cancer at dati siyang nagtrabaho para sa FSB, at parehong mga bagay ang napatunayan sa sistema, kaya't pinahihintulutan siyang ibahagi ang kanyang kwento. Noong 1975, isang Russian patriot ang nag-isip ng plano upang sirain ang Amerika. Nagsimula siyang magnakaw ng mga sanggol at sila'y tinrain mula sa murang edad upang maging pinakamahuhusay na mga spy sa buong mundo, na sinanay sa mga idiokrasi at ideolohiya. Kapag sila ay sapat na ang edad, ang mga mandirigmang ito ay ipinapadala sa Estados Unidos bilang mga sleeper agent upang pasensyosong maghintay ng araw ng pag-atake mula sa loob. Darating na ang araw na yon, sa libingan ng American Vice President, dapat patayin ng agent na KA-12 ang Russian President. Ang KA program ay isang legend ng Cold War, at iniisip ng mga agent ng CIA na si Orlev ay nagbebenta lamang ng kasinungalingan, kaya tinapos na nila ang imbestigasyon. Nang si Salt ay malapit ng umalis, sinabi ni Orlev na ang pangalan ng KA-12 ay si Evelyn Salt. Ito ang nagpapaniwala kay Salt na siya ay sinet up at humiling siya ng pahintulot kay Ted na tawagan si Mike dahil sa komento ni Orlev tungkol sa kanyang wedding ring, ngunit hindi sinasagot ni Mike ang tawag. Kailangan pa rin ni Peabody na tukuyin ang lahat ng posibleng pagpipilian at ikinulong niya si Salt sa isang opisina habang nag-iisip siya kung ano ang susunod niyang gagawin. Samantala, sinubukan ng ilang mga agent na ilipat si Orlev sa ibang silid sa pamamagitan ng pag-akyat sa elevator, ngunit bigla na lamang silang sinurpresa ni Orlev gamit ang isang kutsilyo na nakatago sa kanyang sapatos at pinatay sila. Nakatakas si Orlev mula sa gusali at ang CIA ay abala sa pagpapalit ng plano ng pagtukoy sa kanya, kaya't madali para kay Salt na lumabas sa opisina nang sinabi niyang kailangan niyang magpunta sa banyo. Nagawa niyang gamitin ang mga emergency stairs, ngunit napansin ito ng mga agent kaya sinubukan nilang isara ang lahat ng mga pinto. Kinuha ni Salt ang isang fire extinguisher upang bugan ang mga security camera, at tinawagan siya ni Ted sa kanyang telepono upang ipaalam na ito ay nagpapakita ng kanyang pagkakasala, ngunit hindi pinapansin ni Salt ito, ang kanyang prioridad ay ang mahanap ang kanyang asawa. Nakarating siya sa isang stockroom na may mga cleaning chemicals at pinagsama-sama niya ang mga ito sa loob ng isang paa ng mesa, kaya't nang ang tactical team ay sumugod sa kanya, pinasabog niya ang improvised na bomba na ito sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, kinuha niya ang baril mula sa isa sa mga agent at ginamit ito upang mabasag ang isang bintana kung saan siya sa wakas ay nakatakas. Matapos tumakbo ng ilang block, sumakay si Salt ng taxi at sinubukan ulit tawagan si Mike, ngunit hindi pa rin ito sumasagot.
Pagkatapos, sinira ni Salt ang kanyang SIM card bilang pag-iingat na hindi siya matrack at naalala ang sinabi ni Ted sa kanya ilang taon na ang nakalilipas nang maging kaibigan siya ni Mike. Dahil siya ay isang mahalagang scientist na may malayang access sa mga hangganan ng North Korea, siya ang perpektong cover para makapasok siya. Nang bumalik si Salt sa kanyang apartment, wala si Mike at may ebidensya na siya ay dinukot. Agad na nagbalot si Salt ng isang bag, kasama ang isang baril at isang gagamba, at lumabas sa bintana kasama ang kanyang aso sa parehong oras na dumating ang CIA sa kanyang lugar. Nalito si Peabody nang makita nilang walang tao sa apartment, at ipinunto ni Ted na marahil totoo ang sinasabi ni Salt at siya ay inaakusahan. Samantala, umaakyat si Salt sa paligid ng gusali at bumisita sa kanyang batang kapitbahay upang hilingin na alagaan ang kanyang aso habang siya ay wala. Sinamantala ni Salt ang pagkakataon na palitan ang kanyang damit at muling mag-isip tungkol kay Mike. Sa mga nakaraang panahon, madalas na pumupunta si Salt sa museo upang makipagkaibigan kay Mike para sa misyon, ngunit naging tunay na interesado siya sa kanya. Pagkatapos, lumabas ng gusali si Salt na may suot na sombrero, ngunit nakilala pa rin siya ni Ted at sinimulan nilang habulin siya sa buong lungsod. Sa huli, nagawa nilang palibutan siya sa highway, at sinubukan ni Salt ipaliwanag na siya ay walang sala at mayroong ibang tao na nagpapanggap na siya upang palihim na ma-distract ang CIA mula sa tunay na taong papatay sa Pangulo ng Russia. Walang naniniwala sa kanya, kaya nagpasya si Salt na tumalon mula sa highway, sumakay sa isang truck na nakatulong sa kanya na makatakas. Agad na sinundan siya ng CIA at ng pulisya sa kanilang mga sasakyan, na nag-udyok kay Salt na tumalon mula sa truck patungo sa iba pang mga truck. Nang malapit na sila, sinubukan ni Peabody na barilin siya at nagresulta ito sa sugat ni Salt sa kanyang balakang, na nagdulot sa kanya na mahulog at magpatuloy sa pamamagitan ng paglalakad. Sa sandaling yun, may isang rider ng angkas na lumitaw sa daan, na nagbigay kay Salt ng pagkakataon na itulak ito sa motorsiklo at nakawin ito. Ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magmaneho sa gitna ng mga sasakyan. Iniwan ng CIA dahil wala silang pagkakataon upang sundan siya. Habang tumatakas si Salt, natanggap ni Peabody ang isang mensahe mula sa kanyang investigating team na nagpapaliwanag na nawala si Salt sa kanyang mga magulang noong bata pa siya at ipinadala sa Russia, na tumutugma sa kwento ni Orlev. Sandali pa, pumunta si Salt sa isang bar na paborito ng mga motorista upang takpan ang kanyang sugat at magpalit ng damit habang patuloy na nag-iisip tungkol kay Mike at ang kaligayahan na kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos, sumakay siya ng bus papuntang New York, at naalala niya ang araw na siya ay pinalaya mula sa Korean prison. Ikinumpisal niya kay Mike na siya ay tunay na CIA at hindi maaaring maging sila. Ngunit hindi ito nag-alala at hiningi pa rin na maging asawa niya siya. Nang dumating si Salt sa New York, tumuloy siya sa isang mamahaling hotel gamit ang peking pangalan at nanakaw ng isang coat mula sa isang hanger. Sa kanyang kwarto, tinanggal niya ang kanyang mga contact lens at peking ngipin, na nagpapakita ng katotohanan, siya ay tunay na isang Russian sleeper agent, at ang pagdating ni Orlev ay bahagi ng plano upang ipaalam sa kanya ang kanyang susunod na misyon. May dala si Salt ng mga inipon niyang armas, at ginamit niya ang lason mula sa gagamba upang lagyan ang kanyang mga bala. Gumamit din siya ng isang computer upang i-download ang angkas apps para sa mga mapa ng mga tunnel ng subway system upang simulan ang pagpaplano ng pagpaslang sa Pangulo ng Russia. Habang binabago niya ang kulay ng kanyang buhok na maging itim, naalala niya ang araw na tinanggap siya sa CIA at gaano kahusay niya na napapaniwala ang lahat na nais niyang protektahan ang Estados Unidos. Kinabukasan, nagsisiksikan ng mga tao sa kalye para pumunta upang magpaalam sa Vice-Presidente, at naroon ang CIA upang bantayan si Salt kaya sumakay siya sa subway. Ang istasyon na dapat sana'y dadaan sa simbahan ay sarado dahil sa libing, pero handa si Salt. Naglagay siya ng smoke bomb sa loob ng bagon at habang abala ang lahat, tumalon siya mula sa subway, gamit ang mapa na kanyang dinonload upang makahanap ng daan sa mga tunnel. Ito ay nagbigay daan sa kanya na makapasok sa simbahan ng hindi napapansin, at sinimulan niyang labanan ang bawat gwardya na kanyang nakakasalubong upang makarating sa silid na nasa ilalim mismo ng podium ng simbahan, kung saan nagbibigay ng talumpati ang Pangulo ng Russia.
Natanggap ni Ted at Peabody ang isang mensahe na nawawalan sila ng mga gwardya kaya nag-imbestiga sila. Pero marami nang nagawang hakbang si Salt para mauna at nakapaglagay siya ng bomba sa bubong ng silid, at nang sumabog ito, gumuho ang sahig sa ilalim ng Pangulo ng Russia, na nagresulta sa kanyang pagbagsak sa silid na nasa ibaba. Hindi nag-atubiling si Salt at binaril siya ng lason na bala, at ang ingay na kanyang ginawa ay nagbigay daan kay Peabody na siya'y matuklasan. Sa pagkabigla ni Peabody, ibinaba ni Salt ang kanyang baril at hinayaang siya'y arestuhin ng mga pulis. Habang siya'y inilalabas ng gusali, sinigawan siya ni Ted, na saktan sa kanyang pagtatraidor. Ang Pangulo ng Russia ay idineklarang patay habang siya'y papunta sa ospital, at habang si Salt ay dinala ng sasakyan ng pulis, naalala niya ang kanyang kabataan sa pasilidad ng pagsasanay. Noong siya'y bata pa, siya'y sumailalim sa isang buong plastic surgery upang baguhin ang kanyang mukha at binigyan ng bagong pangalan na si Evelyn Salt, kasama ang isang kwento ng buhay sa Amerika. Nagtaka ang bata sa katabing kama kung mamimiss ba siya ni Salt, ngunit hindi sumagot si Salt. Nang ang sasakyan ng pulis ay nasa tulay na, nakipagbuno si Salt sa mga pulis na nagdulot ng aksidente sa ibang mga pulis. Matapos tamaan ang maraming sasakyan ng pulis, sinadyang ihulog ni Salt ang kanyang sasakyan palabas ng tulay at nagawa niyang ligtas na bumagsak sa tulong ng mga airbag. Nagkaroon ng kaguluhan ang karamihan sa paligid ng aksidente at ginamit ni Salt ang pagkakataon upang makatakas ng hindi napapansin, at ninakaw ang isang sombrero mula sa isang tindahan sa malapit habang siya ay tumatakas. Sa mga sumunod na sandali, sumakay si Salt sa isang bangka at hindi maiwasang isipin ang araw na siya'y dinala pabalik sa Amerika upang ampunin ng isang bagong pamilya na kanyang natiyagang hinintay hanggang sa siya'y makatanggap ng mga bagong utos. Nang makarating si Salt sa daungan, nakita niya sa telebisyon na may mga anti-American protests sa buong Russia dahil sa kanilang tingin ito'y isang act of terrorism laban sa kanilang Pangulo. Sa isang bar malapit, nakipagkita muli si Salt kay Orlev, na tinawag siya bilang kanyang perfect creation, dahil siya ang laging nasa likod ng proyektong KA at siya rin ang nagturo sa kanya. Muling sinaway siya ni Orlev dahil sa pagpapakasal niya. Ngunit ipinaliwanag ni Salt na ito'y bahagi ng pagpapakitang normal. Upang tiyakin na tapat pa rin si Salt sa mga layunin ng Russia, dinala siya ni Orlev sa kanyang taguan at ibinunyag na si Mike ay hostage at nasa basement. Sa halip na barilin siya, na madaling gawin, unti-unti nilang nilulunod si Mike upang makita kung magre-react si Salt. Nanatiling walang ekspresyon si Salt, ngunit malinaw sa kanyang mga mata kung gaano siya nasasaktan sa kanyang kawalan ng magagawa. Ngayon alam na nila na maaasahan si Salt, malugod siyang tinanggap ng lahat, at kinilala ni Salt ang mga kalalakihan na iba pang mga batang sumailalim sa pagsasanay tulad niya. Pagkatapos ay nakipag-usap si Orlev ng private sa kanya, ipinaliwanag na ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ng kontrol sa mga atomic weapon ng Amerika. Makikipagkita si Salt sa isang agent na nagtatrabaho sa NATO sa isang eroplano dito, at ibibigay niya sa kanya ang mga final instruction. Ito ay nangangahulugang mayroon ng lahat ng impormasyon si Salt na kailangan niya at biglang nagbago ang mga pangyayari. Kinuha niya ang isang bote at ginamit ito upang madali niyang patayin si Orlev dahil sa pagkasira ng kanyang buhay. Pagkatapos, kinuha niya ang maraming granada at baril upang patayin ang lahat sa base nang walang pag-aatubili. Sa kasamaang palad, hindi matamis ang kanyang paghihiganti dahil nang tingnan niya si Mike ay malinaw na patay na ito. Nagdadalamhati si Salt habang naalala niya kung gaano siya kasaya noong araw ng kanyang kasal. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Salt upang sumakay sa itinalagang eroplano at natuwa siya nang makita si Snyder, ang batang nagsabing mamimiss siya. Siya ay naging isang makapangyarihang colonel at siya ang magiging kasama ni Salt sa White House, kung saan kailangan nilang patayin ang Pangulo ng Amerika. Sinabi rin ni Snyder na marahil may iba pang mga sleeper agent na nasa loob na. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa Washington at nagbihis ng kasuotang lalaki si Salt upang tumugma sa peking ID na nakuha ni Snyder para sa kanya.
Pumasa sila sa security ng White House nang walang anumang problema at napansin nila na ang mga CIA ay nandoon din sa meeting kasama ang Pangulo. Bilang bahagi ng plano, bigla na lamang nagpanggap na baliw si Snyder at itinulak si Salt palayo bago barilin ang lahat ng nasa harap niya. Inilayo ng mga gwardya ang Pangulo bago pasabugin ni Snyder ang isang pampasabog, at sinabi ni Ted sa kanyang mga kasamahan na sa tingin niya ay nasa paligid si Salt. Ginagamit ni Salt ang kalituhan na ginawa ni Snyder upang magnakaw ng card key at tanggalin ang kanyang kasuotan. Nakita niya ang mga agent na dinala ang Pangulo sa isang bunker gamit ang elevator, kaya pagkatapos na umalis sila, sinuntok niya ang gwardya upang pilitin buksan ang mga pinto at umakyat sa elevator shaft. Nakarating na ang Pangulo at ang mga agent sa bunker, kaya nagmadali si Salt na pasukin ang koridor bago isara ang mga pinto. Sinuntok ang sinumang gwardya na nakita niya sa daraanan. Habang sinisira ni Salt ang panel na nagkokontrol sa mga pinto at mga kamera, ipinaalam ng team sa Pangulo na kumpirmado na ang Russia ay naghahanda ng kanilang mga missile. Hiniling ng Pangulo na simulan ang pagtingin sa kanilang mga opsyon sa paggamit ng nuclear habang ang ilang agent ay lumabas upang tingnan kung ano ang nangyari sa mga pinto, ngunit madali niyang napatumba ang mga ito. Nakipag-ugnayan ng Pangulo sa ilang leader ng hukbong sandatahan upang makakuha ng authorization code para sa kanilang mga nuclear weapons. Natuklasan ng security ng White House na malapit na si Salt sa kanila at humiling si Ted ng isang armas. Ngunit tumanggi ang gwardya dahil sa mga patakaran na may kinalaman sa seguridad ng Pangulo. Bigla na lamang nagpakita ng tunay na kulay si Ted at kinuha ang mga armas mula sa gwardya sa pamamagitan ng puwersa upang patayin ang lahat ng nasa silid. Ipinakita ni Ted na siya rin ay isang Russian sleeper agent at hiningi ang pakikipagtulungan sa Pangulo, ngunit nang tanggihan ito ng Pangulo, pinatay rin siya ni Ted. Nang makapasok na sa loob si Salt, natuklasan niya na ang huling pinto ay nakasara at kailangan niyang makipag-usap kay Ted sa pamamagitan ng intercom. Ipinaliwanag ni Ted na hindi niya sinabi sa kanya ang katotohanan dahil mapanganib ang magkaroon ng mga kaibigan, at hindi siya nakilala ni Salt dahil siya ay nauna at kanya itong upper class. May bagong security team na nasa labas na nagtatangkang pasukin ang pinto habang binibigyan pansin ni Salt ang ginagawa ni Ted. Napagtanto niya na siya ay maglulunsad ng mga nuclear missile attack sa Middle East upang galitin ang mga bansang yun at atakihin ang Estados Unidos. Sinabi ni Salt kay Ted na gusto niyang tulungan siya at maging kasama niya, pero nang si Ted ay malapit ng buksan ng pinto, nakakita siya ng isang nakakagulat na balita. Ang Pangulo ng Russia ay nasa mabuting kalagayan at ang inaakalang kanyang pagkamatay ay isang pansamantalang pagkaparalisa lamang, na siya rin palang plano ni Salt gamit ang laso ng gagamba. Napagtanto ni Ted na hindi na tapat si Salt sa Russia nang siya ay umibig kay Mike at upang makuha siya muli, sinimulan niya ang pagsasabi na siya ang nag-utos kay Orlov na gamitin si Salt bilang agent para sa pagpatay. Sa una, ayaw ni Orlov dahil alam niya na hindi siya lalabas na buhay dito at mahal niya si Salt. Si Ted rin ang nag-utos kay Orlov na hawakan si Mike bilang bihag, at nang marinig ito ni Salt, nagalit siya at sinimulan niyang barilin ang salamin upang makuha siya. Pero bulletproof ang bintana. Habang ginagamit ni Ted ang kamay ng Pangulo upang aprubahan ang mga missile, nagbago ng taktika si Salt at binaril ang pader upang ipakita ang sistema na nagpapanatili sa mga kandado. Sa pamamagitan ng pagkasira nito, nagkaroon siya ng access sa opisina at nagsimulang makipaglaban kay Ted ng hand-to-hand. Sa simula, madali lang para kay Ted na labanan siya, ngunit sa sumunod na pangyayari, nagawa ni Salt na itulak siya palayo at nagmadali siyang nagpunta sa mesa upang mapigilan ang pag-launch ng mga missile. Sa sandaling yun, nakapasok na ang security team at pinabagsak si Salt sa sahig sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, ngunit nabuhay siya dahil suot niya ang isang bulletproof vest. Nahuli si Salt, pero dahil hindi gumagana ang mga security camera, si Ted pa rin ang itinuturing na CIA at walang sala. Dumating si Peabody upang suriin ang eksena at narinig ang nangyari kay Orlov at sa kanyang grupo, na nagpapalito sa kanya tungkol sa mga hangarin ni Salt. Habang inilalabas ng mga gwardya si Salt, napansin niya si Ted na kumuha ng isang gunting mula sa doktor na nag-aalaga sa kanyang sugat, kaya hindi siya nag-atubiling maunang kumilos. Ang mga kadena ng kanyang mga posas ay isinabit niya sa leeg ni Ted at tumalon si Salt sa balcony, at mabilis na napatay siya.
Sandali pa, isinakay si Salt sa isang helicopter kasama si Peabody, na humihiling ng mga kasagutan. Sinabi ni Salt sa kanya ang tungkol kay Ted, at nang hindi makapaniwala si Peabody sa kanya, sinabi niya na maaari niyang mapatay siya at ang pangulo noon sa simbahan pero hindi niya ito ginawa. Alam niya na mayroon pang ibang sleeper agents at sumumpa siyang gusto niyang patayin silang lahat para sa paghihiganti. Nakita ni Peabody ang kanyang determinasyon at natanggap ang isang mensahe na nagpapatunay na pinatay ni Salt si Orliv. Napagtanto niya na si Salt lamang ang tanging depensa nila laban sa mga kasamahan ni Orliv. Ngunit walang naniniwala sa kanyang kwento, kailangan nilang gawin ito sa ilegal na paraan. Kaya nang walang sino man ang nakatingin sa kanila, inalis ni Peabody ang kanyang mga posas, at nang ang helicopter ay lumipad sa ibabaw ng ilog, tumalon si Salt habang nagpapanggap si Peabody na siya ay natakasan. Sinabi rin ni Peabody sa helicopter na maghanap, ngunit si Salt ay nasa ilog na at tumatakbo sa gubat. Makalipas ang ilang panahon, iniulat ng media na ang bagong pangulo ng USA ay naglakbay patungo sa Russia para sa isang peace visit. Sa kanyang talumpati doon, inihayag niya na ang lahat ng sleeper agents kasama si Salt ay patay na, ipinakita rin na siya ay naulila bilang isang bata sa isang aksidente dito sa Russia, na nagpapahiwatig na siya rin ay isang sleeper agent. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!